Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Inaanya ko po tayo po lahat na ito ngayon. Tayo na po yung magsimula na sa ating gawain. Tayo po yung maawit. Sabay-sabay po tayo mga po sa Panginoon. Awitin po natin ang opening song Sanctuary. Sa gabi ito, Panginoon, na maging maayos lahat, Panginoon, Lord, na iadalangin namin, Lord, na mga gaganap sa pag-praise and worship, pag-preach, Panginoon, ito po, bigyan ng service lang sa bawat isa, Panginoon, ibig sa mga members na mga pamunta pa lang dito, pag-ingatan mo po sila, Panginoon, Lord. Ito po, maraming sana sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen pala mga natin, Panginoon. Okay.
Ito napakasarap po magpuli sa ating Panginoon. Tayo may mga pagkalit sa ating Panginoon. Sama-sama tayo. You step down into darkness, open my eyes, and peace. You give me some adore you. So high, it's
together worthy, all together wonderful to me. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos na yun. Okay, talagang nalaman ko na napakasarap po magpuli sa ating Panginoon. Tayo po ay lalak ngayon sa ating announcement. Ngayon po, sa Sunday service po, ang speaker po natin, si Sister Arnia Costa, worship leader, Brother John Church po. Tithes and offering encouragement, Sister Mary Jo Tupero, Asher Katrina Piamito, flower sponsor, Basha Family. Sa midweek naman po, April 25 po ito, sa p.m. Speaker natin, Brother Renan Lasada, worship leader, Rail Santa, Asher, Brother Boy Adriano, testimony, Sister Arnia Costa. Sa RM San Isidro po, sa Sunday po ito, ipagpatuloy po natin yung gawain po doon. Ang speaker po natin doon, si Sister Susan Rosada and worship dito. Prayer and fasting po for church anniversary April 24 po, 8 a.m. to 4 p.m. Gawin po natin ito sa mga bagay natin bahay. Ayan po ang ating one-day salary page po. Ayan po yung date po hanggang April 21 po, harvest date po natin. Ayan po. Ang purpose po nito is para sa ating church anniversary. Okay, tayo pinagako sa ating testimony na natin ni Albert Asinto. So, ayun pa, una-una po sa lahat, yung testimony just tungkol po din sa mga nangyari sa akin itong mga nakaraan. Kasi dito po mga nakaraan, masyado po akong naawili po sa mga kung ano bagay na nangyari sa buhay ko. Parang hindi ko na po ma-touch yung kung buhay pa po ba yung spiritual spirit ko kasi parang ano po kasi parang hindi na parang wala na po nawawalan po konti-unti ng gana nung itong mga nakaraang araw. Tapos nagiging negative na rin po ako. Tapos kung ano na po naisip ko, kung ano po ginagawa ko. Tapos nung nakaraan po, pinagpalit ko po yung Sunday service para po dun sa biking po ng kuya ko. And nangyari po sa akin kakaiba na munti ko nakikinamatay kasi nung umakit po kami sa may Tiber Nights po sa may Walwal. Pagbaba po namin is natanggal ko yung preno ko sa bag sa harap. Tapos, dun po sa may pagsigo po kasi yun eh. Tapos, pag diretso ko po dun, may sumalo po sa aking net na pag lumagpas ka po dun is bangin na. And yun po, masyado po, tapos dun po ako nabuhay, parang sabi ko kahit pinagpalit ko si Lord, parang hindi niya pa rin ako pinapabayaan kasi kahit actually yung service po pala yung yung pinagpalit ko po kayo kasi doon po kasi yung kuya ko. Tapos, ayun po, thankful po ako sa kanya kasi hindi niya po ako pinapabayaan kahit pinagpapalit ko siya minsan, yun lang po. Salamat sa napakagandang testimony ng ating brother Albert na yung magte-testimony din. Papasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa akin. Actually, yung pinagdaanan ni Albert, actually nangyayari din po sa akin na wala naman po perfect siyempre. Pero yung pag-guide pa rin sa akin yung mga taong nandiyan pa rin para i-push ka, i-guide ka siya. Ayan, nagpapasalamat ka. Sorry. Dahil nakakayang siya.
talagang napaka-thankful ng kay Lord kasi yung guidance ng mga tao natin sumusupport sa iyo. Ilan pa? Okay, din. Ano po ayun ayun. Siyempre very thankful kayo kasi kahit na medyo pasaway, nagiging pasaway din ako pero yung mga tao pa rin na sumusupport ng ginagamit nila para i-push yung mga bagay na para sa kanya. So, I'm very thankful po. Na-appreciate ko po lahat yun. Yan po, palapakan ko ang tiyari po. Yan po, tayo pinadama ngayon sa ating God's message na talagang po ni Brother Ramos. Thank you, Jen. Makalipag ng protocol. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi nito, kung kayo may Bible, buksan niyo po sa aklat ng Sigod Thessalonica, chapter 1, verse 1 to 4. Sigod Thessalonica. Sabi dito, mula kina Pablo, Silas, Timoteo, sa Iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos na ama ng Panginoong Sus, sa Kristo, sumasayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong si Kristo. Dapat kami magpasalamat sa Diyos sa tuwina dahil sa inyo, mga kapatid, matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo. Patuloy na rin umaalam ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Pangapat, mamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitis sa kabila ng pag-uusig at kahirapan dinaranas ninyo. Tayo ay mga Lord, maraming salamat sa ating gabi nito na salita naman ng Panginoon ko at gabi ng Panginoon na may paliwanag ang inyong mga salita sa gabi nito. Ito namin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ang magkatunan natin ang ating mensahe sa gabi nito ay mabuting patotoo ng Iglesia. May kwento tungkol sa dalawang magkapitbahay. Ang isa ay Kristiyano, ang isa hindi. Nagreklamo ang hindi Kristiyano. At naging malaki ang sama ng loob sa mga Kristiyano. Ang dahilan, idinimanda ng Kristiyano ang kapitbahay niya na hindi Kristiyano dahil lang doon sa puno, sa pagitan ng kanilang mga bakuran. At hindi man ako kinausap bago siya pumunta ng abogado. At tanong niya, bakit hindi yata kami mahal na mga Kristiyano? Kung minsan tayo mga Kristiyano, mag-ingat din po tayo sa mga kapitbahay natin na hindi mananampalataya. Kailangan sana abutin din natin yung mga kapitbahay natin. Hindi yung tayo yung tinupulaan. Katulad nito. Isang po na si Mahatma Gandhi tungkol sa mga Kristiyano sa kanyang panahon. Kung naging mabuti lamang ang mga Kristiyano sa aming mga taga-India, lahat ng Indiano ay Kristiyano ngayon. Dagdag pa niya, I love Jesus but I hate you, Christian. Si Mahatma Gandhi, ito yung founder doon sa India. Kasi ang India, nasakop yan sila, na under colony din sila ng mga British. So mga British, mga Protestant, karamihan yan, mga Protestant dahil sa sila nung time ni Martin Luther doon sa ngayon naging kolonyal ng naging kolony ng ng British ang India. So si Mahatma Gandhi,
Yun ang parang yung pagkaroon na sila ng kalayaan, si Mahatma Gandhi ang pinakauna nilang pinaka-presidente. Kaya yun ang kanyang pahayag. Siguro kung naging mabuti ang mga British doon, yun ang sabi niya. Lahat ng Indiano ay mga Kristiyano, dagdag pa niya. I love Jesus but I hate you, Christian. Marahil nasaktan tayo sa mga ganitong puna sa mga Kristiyano. Ngunit may bagay na dapat natin aralin kung paano tayo makilala bilang tunay na alagad ng Panginoon Jesus. Hindi naman nagkukulang ang Panginoon sa pagbibigay paalala sa Iglesia. Sabi ng Panginoon Jesus, ng Panginoon sa Matthew 5:13, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapaalat? Muli, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at apatan ng mga tao. Yan po ang paalala ng Panginoon Jesus sa atin. Binanggit niya sa Matthew 5:13. Ito naman ang sabi, paalala man ni Apostol Pablo ganito sa mga taga-Efeso. Sabi niya, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong magiging angal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban, ang kabuwang patutunan ng Iglesia ay mahalaga. Patuloy pa ni Apostol Pablo, kayo'y mga hinirang na Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang kayo'y nakiapil o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan at iimbot. Sabi ni Apostol Pablo. Ang Iglesia sa Thessalonica ay mabuting halimbawa na dapat tularan ng mga simbahan. Ang ating panahon ay aralin din natin ang mabuti nilang halimbawa. Sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano sa panahon na iyon ay hindi madali. Marami ang banta ng paglago. Ito ang tayo na nasa mga Kristiyano noong unang panahon. Sa pananampalataya, ngunit napagtagumpayan nila ang mga ito. Ang banta ng karahasan sa mga Kristiyano, ang bawat kaalim ng Iglesia noong unang panahon ay handa magbuwis ng buhay para sa Iglesia. Ngunit patuloy na tumatatag ang mga Kristiyano sa Thessalonica sa gitna ng panganib ng kamatayan. So, naroon din ang banta ng mga maraming katuruan mula sa bulaang mga ngaral at maling doktrina madalas na panghihina sa pananampalataya ng marami. Ngunit kapag ang mga Kristiyano ay masipag sa pag-aral ng salita ng Diyos, lalong tumatatag ang kanilang pananampalataya. So, minsan noon, maraming nagbabago ng mga Kristiyano din nung nakakarinig ng mga ibang aral na hindi naman maayos na aral, ng mga doktrina na iba. Kaya dumami ng mga Kristiyano din, pero iba rin ang kanilang paniniwala. Yun ang paalala ni Apostol Pablo. Sapagkat lalong nagiging mahalaga ang kanilang ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Sila ay iglesyang nagkakaisa. Ang ganitong patutuo ay narasan ng mga iglesyang marunong magpatawad, marunong tumalikod sa sarili upang unahin ang mga kasama sa iglesia. Pangatlo, dahil sa kanilang pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusip, ang mga kahirapang dinaranas, ikinukulong, ipinapako sa krus, pinapakain sa mga leon o kaya ay pinupukutan ng ulo. Ang ganitong karasan karaniwang nangyari sa mga unang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano noon ay tinuturing na mababang uri ng pagkatao na parang kriminal. Ito po ang naranasan ng mga unang iglesia. Noong time na siguro mga 60, 80, 65. Ayon mismo kay Tacitus, isang historia na nakasaksi sa mga paghihirap ng mga naunang Kristiyano ay nagsasabi ng ganito. Sila, ang mga Kristiyano ay pinapatay at dinuduro, binabalatan ng buhay, pinapakain sa mga mababagis na hayop, ipinapako sa mga krus at sinisilaban tuwing gabi upang magiging ilaw sa dilim
sa mga daan. Ito po yung panahon ni Nero na iniusig ng mga Kristiyano. Kaya binanggit ito ni Apostol Pablo sa Thessalonica na yan ang naranasan ng mga unang mga Kristiyano na hanggang magpakamatay dahil sa Iglesia. Ang katangian ito ay hindi nakamit sa pamagitan ng salita lamang. Ito ay nagagawa bunga ng sakripisyo ng mga Kristiyano alang-alang sa pagpapag-isa para sa Panginoon. Ang Iglesia sa ating panahon, may ilang kahinaan ang Iglesia sa ating panahon na sumisira sa kanyang pagtutoo. Ito sa panahon natin naman. Sobrang tradisyonal. Maraming Iglesia na naging makaluma at hindi na ito naunawaan ng mga bagong generasyon. Ang Iglesia ay kailangan maging relevant sa ating panahon. Ibig sabihin, kailangan ito makatugon sa mga hamon ng ating panahon bilang katawan ni Kristo. Pangalawa, watak-watak ang Iglesia Kristiyano. Sa sobrang dami ng mga grupong Kristiyano na iba-iba ang turo, nalilito na ang marami kung alin ang totoo. Kailangan gumawa ng paraan ang mga simbahan Kristiyano para magkaisa. Oo naman, ang marami na nakinig iba-ibang katuruan. Kailangan tayo rin sa ating mga turo. Sa patutuo ng mga Kristiyano sa karaniwang pamumuhay, walang perpektong Kristiyano, ngunit kailangan pa rin tayong magsikap upang maging mabuting halimbawa tayo sa mga mananampalataya. Ang apat, hindi nakikita ang tamang lugar at tungkulin ng simbahan sa pamayanan. Maraming Kristiyanong simbahan ang walang ministeryo sa kanilang pamayanan. Dahil dito, sarili na lang lamang ng simbahan ang kanyang inaalagaan, salit na maglingkod sa pamayanan, lalo sa mga mahirap. Ang sukatan ng matagumpay ng Iglesia. Wala sa laki ng operate o laki ng budget, hindi rin sa laki ng sweldo ng pastor o sa dami ng meeting na nagagawa o activities o ganda ng usali ng simbahan. Ang sukatan ng matagumpay ng Iglesia. Ang sukatan ay nasa dami ng mga naliligtas at nagiging disipulo ni Kristo, yung pag-disciple na kailangan ang utos ng Panginoon ay gawing alagad ang lahat ng mga tao. May budget man kayo o wala, may church building man o wala, upang magawa ninyo ang mga, makagawa kayo ng maraming alagad. Maging mabuti tayong alagad ni Kristo. Maging aktibo sa mga preacher o ministry ng Iglesia tulad ng mga Sunday worship natin. Pag-aralan natin na magbahagi ng salita ng Diyos o matuto ng personal na evangelism, makibahagi sa witness program ng Iglesia at mag-anyaya ng ibang kakilala sa Iglesia. Sumali sa ministeryo ng Iglesia sa outreach tulad ng feeding hospital ministry, pagbibigay ng mga gamit at sa iba. Maging mabuting patutuo sa personal na buhay. Ang mabuting patutuo ng Iglesia ay sama-sama at personal din ang tungkulin. So, yan po ang naalala niya ng Apostol Pablo doon sa mga taga-Thessalonica. Siya po ay nagpupuri sa mga Iglesia doon sa Thessalonica at bilang sa ating bagong panahon, ano yun natin ang pinag-gili ng ating Panginoon na go and make disciples. Magandang gabi po tayo din. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabi nito at naway maunawaan ng bawat isa sa amin ang mensahe nito na tungkol Panginoon sa iyong Iglesia. Alam namin, Lord, na ang Iglesia ay nasa aming katawan ay kayo po ay naway magiging buhay kaming patutuo ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po din ako sa ating tayo. Sino ako po din? Share po natin systems sa
Dalangin po natin pagtanggol. Lord, maraming pong salamat sa mga handog mo ito, Panginoon, na pinagkalog, Lord, ng mga anak. Paspasan mo, Panginoon, ito, Lord, Panginoon, magamit po namin ito sa pagpapalaganap po ng mga salita. Dito po sa lugar ng mga Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Ito po mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapin nila ako sa ating closing song. Hinahanya ako po lahat na tumayo. Awitin pa natin ang voice. Christ alone, I place my trust in thy glory, the power of the cross. Every victory that is set by my soul so sweet. My soul so Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na gawain. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala po sa amin, Lord, ng kahalagahan ng pagiging isang tunay na mananampalataya na, Lord, nagpapalaganap ng iyong salita. Lord, dalangin ko po ang aming buhay, patuloy mo po palaguin, pananampalataya ng bawat isa. Tawag Diyos sa patuloy na kumilos, ikilos mo po ang iyong mga pangyarihan kamay, at dalangin ko po, Lord, ang anumang mga gawa ng kaaway, Panginoon, yung pong masaking. Dalangin ko po, Lord, na ang iyong kapangyarihan patuloy na mahayag. Gawang Diyos na sumama po sa amin. Gawang Diyos na magbigay ng proteksyon sa iyong iglesia, Panginoon, na, Lord, ang church mo po ay palutin ang iyong pananatuwa ng iyong kapangyarihan. Lord, dalangin ko po patuloy ang mga kapatiran ng kanilang buhay, patuloy mo pong, Lord, pagpalain ang kanilang pananampalataya, lalo pang maging matatag, lumago sila sa paglilingkod mo sa iyo, patuloy na magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin sa iyong mga gawain. Dalangin ko po, Lord, na i-bless mo po ang buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pamilya. Sa sandali mo ito, Panginoon, sa pagtataas ko po na aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong pumayang paspas. Ang pag-ibig ng ating mga nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pagtipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace forever. Lord, be gracious to you. The Lord make his face shine upon
Okay, waiting pa natin. I'm a friend of God. Tayo po magkamayan. Peace, Lord.